Kaswabe, welcome back sa ating channel where we make exclusive contents ng mga sports cars, luxury cars, and syempre nag-click ka sa mga muscle car kasi nagsimula ang channel na to last year nung nag-pandemic nga pala sa aking sasakyan na V6 Camaro. Then up until now, marami na tayong review ng mga Italian, mga British, and even mga Rolls-Royce, Maseratis, Ferrari, Lamborghini, at marami pang iba. So gusto kitang pasalamatan rin kasi magwa 100,000 na tayo. Sana isa ka sa laging nagko-comment kasi magpaparaffle nga pala ako and pipick ako ng random name. Sorry sa squeaking sound ng aking upuan. It's 4 AM Kaswabe. Itong screen natin kasi yan yung mga i-cover. Wala na ako Kaswabe intro video para straight to the point tayo. I hope matapos ko kagad to. Pag-uusapan lang naman natin ano ba yung para sa'yo. Is it the Mustang? Number 1 here in the Philippines. Malaki ang grupo ng Mustang. Is it the Camaro? Katulad nung sa akin where I started and it's very rare. Siyempre, nandyan yung lineage ng Autobots. Gusto ko rin batiin ang aking pinsan na si JM. Nakabili na rin siya ng kanyang Camaro. Parehas kami na 6th gen, kulay red. Pero pupormahan namin yan. Nga pala mga kaswabe, pag naghahanap ka ng mga body kits ng regular na Camaro mo into ZL1, contact me, I'm your man. Regular rin na Mustang, gagawin natin Shelby GT500 na kits, kompleto rin. I'm your man. Andyan rin yung Dodge Charger and Challenger, yung napaka-godfather ng mga muscle cars din. Lineage naman yan ni Dominic Toretto ng Fast and Furious ng Part 1 ang Charger. Hindi ko naman lahat may cover rito kaswabe kasi ang pinakagagawin ko rito, ibabrowse natin kung ano yung mga na-review natin before, last year, when I started, up until dumaan tayo sa mga V6 na V8, 'di ba? Mga turbocharged, supercharged, 3.4 na 0 to 100, driving experience na nag 200 kilometers per hour in such time na sobrang bilis lang. Yun yung may cover natin. Sakto ka na pinuntahan na channel pag mahilig ka sa mga car scene, bago magustuhan yung mga kotse doon, dito we tackle kung ano yung history and even yung mga direct competitors ng mga sasakyan. And syempre, yung mga swabe cool feature na tinatawag natin. Hindi ko lahat kabisado kaswabe ng mga na-review ko kasi syempre on the spot yan, inaaral ko tapos pupunta na naman tayo ng ibang sasakyan. Paki-visit na lang din yung nagpunta kami kay Kuya Willie para makita mo rin yung mansion na yon. Nag 1.5 million nga pala yung views natin doon at naging viral. Ito, first of all, kaswabe, pag sinabi mo muscle car, ano ba ang pinaka-definition niyan? Madali lang naman. It's a two-door coupe. Meron siyang 4 to 5 seaters kasi ang Pilipino pwedeng mag 5 seaters sa likod. Even yung Camaro ko kahit sobrang sikip. Isa sa pinakamasikip to na muscle car dun sa love triangle na yan. Under the hood, it has a pure power or huge power. Well, depende na rin ngayon kasi syempre nauso na rin yung mga 2.0 liter lang, inline 4, turbocharged, di ba? Pero ang para sa akin, V8 pa rin ang pure muscle car. Pero syempre, change is inevitable. Hindi na iiwasan yan. Parang yung Charger, dati 2-door lang, biglang naging 4-door sedan na, pero muscle car pa rin ang tawag natin kasi yun nga, medyo nagbabago-bago yung mga terminologies. Unlike the JDM, nasa culture talaga yung pagmo-mods, tama? Yung mga pagbabago-bago ng mga parts na hindi ko masyado kabisado yan. Kaya pag nagre-review tayo kaswabe ng JDM, more on I'm asking about the owner talaga and gusto ko kasama ko yung owner para sigurado ko. Pag mga muscle cars kasi konti lang, intakes, exhaust, tapos yung V8 pure power na yan, konting tuning, then yun na, tapos na kagad. Okay? Wala na masyadong mga cheche-boreche. Unahin natin ang Mustang. It started noong 1964. Hindi po yan dahil sa pamilya ng horse pinangalan. From P-51 Mustang, it's a single fighter plane, fighter bomber yan. 15K units ang ginawa ng World War II. Para may malaman ka. Siyempre, pero inulit na natin yan sa iba natin na review. Then dumating ang Camaro. It's a Mustang Eater naman siya. Na alam naman natin ang lineage niya, nasa Autobots naman. Yan ang ginawa ng Chevy. Same year, no 1966, dyan lumabas ang Dodge Charger, wherein, alam mo rin yan, gamit ni Dominic Toretto yan sa Fast and Furious 1. 1969 naman, ang Dodge Challenger na two-door, na which is up until now, yung pinaka-classic na styling niya, dala-dala niya pa rin. Parang iPhone. Kung ano yung itsura before ng iPhone, similar pa rin. Parang hanggang ngayon, di pa rin masyado nagbabago. Pag mga Camaro, medyo ang laki na ng styling na nangyari, di ba?
Pag Mustang naman, ang specialty niyan, hindi sila nabakante ng taon. Up until 1964 to 2021, never silang nag-absent ng taon. Kasi ang Mustang and Camaro, mga nawala po yan ng ilang taon. Kung mag-browse natin sa YouTube, unahin natin about sa Camaro. Mabilis na lang to kaswabe para at least alam mo kung ano yung pwede mong piliin. So, type mo lang Rico Suave Camaro, lalabas lahat ng lista or mga nagawa natin dati. Unahin natin, meron ka makikita rito yung 5 things I love about my Camaro. Alam mo kaswabe, dito lahat nag-start. Meron lang ako napanood before sa YouTube, sabi kong ganun, kaya ko rin gawin to sa sasakyan ko, why not hindi ko i-try? Diyan pumasok yung mga subscribers natin, nasa 1,000 or 2,000 pa lang tayo. Ang review ko nito, medyo hindi pa ako marunong at mali pa ako mag-set ng camera dati and wala pa tayong mga wireless mic nun. Pinag-usapan natin dito kung ano yung mga bagay na minahal ko sa Camaro ko ng stock version pero kasi sinetapan natin Sumunod niyan, merong Camaro ZL1 2020 Price Philippines. Ito yung pinaka-title niyan, type mo na lang kaswabi sa cellphone mo. Sa R33 naman natin to ni-review kay Kuya Raymond Ronquillo, which this one has 650 horsepower and 650 pound-feet of torque. Pero ang 0 to 100 nito ay 3.5 seconds. And pag gusto mo nga pala ng ZL1 Camaro kaswabe, meron tayong alam na mas mura sa dealership. And this one, very sinister looking siya. Hindi nakakasawa po talaga ang mukha ng isang ZL1 Camaro. Sabihan mo lang ako para syempre matulungan kita kung meron kang mga gusto. Meron tayong 2020 Chevy Camaro. This one is the 2.0 liter inline 4. Alam ko inline 4 lang to It has 275 horsepower. Pag medyo tight ang budget mo rito kaswabe, first time ko nga pala ito na-review sa dealership, nasa 3,298,000 siya. So medyo ka-price siya ng mga hindi siya nalalayo sa mga Type R and mga WRX STI. Ikaw 'di ba? Kung nasa part ka ba ng JDM or nasa part ka ng mga muscle car. Ang muscle car, mas konti lang yung family. It's up to you kung anong klase ng perspective meron ka. Meron tayo rito yung Camaro Philippines review kasi nagmi-meet kami ng mga muscle car family, CCM ang tawag namin, Camaro, Challenger, and Mustang. Meron kaming gathering dito, nagpunta kami ng Tagaytay. Pwede mong mapanood yung POV ko, tsaka yung family namin ng mga muscle car. And pag meron ka muscle car, you're free to join. PM mo lang ako sa Instagram, just follow me. Facebook, meron din akong Rico Suave. Pagdating naman dito sa V6 Camaro mods, ano-ano nga ba yung mga in-upgrade natin sa Camaro? Kasi umabot po ako ng almost nasa 250,000 pesos yata to na upgrade. Kasi may nangyari rin na something Kaya kung makikita mo kaswabe yung Camaro natin, it's very dark looking Camaro. Kasi lahat binago ko na, nag-foil na ako, body kits ng ZL1 ginamit natin. Camaro POV, pure sound po yan ng engine kasi yung engine ko talaga, engine. Wala, nasanay na yung dila ko. Yan na talaga yung tabas ng dila ko Notorious Sports nga pala, gusto ko pasalamatan kasi maganda yung nila, yung exhaust. Malalim talaga. Yung buga. Kaya pag naghanap ka, go to Notorious Motorsports. Meron kang discount dyan. Look for Ryan, yung pinaka-owner. Yung may Camaro story, kung ano man yung dinaanan ko, pwede mong i-browse to kaswabe. Coco Martin's Car Tour, yung Chevrolet Camaro na yan. Ayan yung Transformers Edition, which is ang Camaro na yan puno ng badge dahil yan mismo yung ginamit I think dun sa part 2 ng Transformers. Kasi iba-iba 'di ba yung yung naging itsura ni Bumblebee and different generations yan. This one is the 5th generation and sa lahat ng Camaro kaswabe up until 6th generation ngayon, even sa pag-facelift, ang pinaka-paborito ko is yung 5th generation, lalo na yung ZL1 ng 5th generation, napaka-good looking pa rin. Yung ngayon naman na ZL1, okay pa rin, pero mas gusto ko yung mas classic niya, konti na itsura. Yan yung mga pwede mong makita when it comes sa mga content natin ng Camaro. And lahat yan, merong history yan. So hindi na natin kaya lang ikwento ngayon, pero of course, nag-click ka, muscle car enthusiast ka, pwede mong i-check lahat yan. So, parang mag-Netflix ka ng Camaro, okay? Isunod na lang muna natin ang Dodge. Kasi ang Mustang, napakarami. Type mo lang dyan sa YouTube. Rico Suave Dodge. Lalabas lahat ng mga na-review natin. Ang alam ko mauuna rito is yung Hellcat Red Eye. Meron tayong na-review niyan sa Cats Motors.
pag interested ka nga pala sa Red Eye na ganyan, kontakin mo lang si Ma'am Claire Bautista. Mag-iwan ako ng contact number and please mention yung channel natin. This one is very, very handsome, kaswabe. Yung intakes nito, sobrang laki. Doon ako nagulat. And ang pinaka-the best when it comes sa mga Challenger talaga, like etong Hellcat, yung engine niya, napaka-iconic, ang ganda ng itsura. Yung badge doon ng Hellcat Red Eye, nakaka-inlove. Pagdating sa loob, it's very basic lang naman. Ang maganda sa Dodge kasi, hindi masyadong super technology, pero kung ano yung lineage before, carry nila, tapos bigger space, ang ganda ng capacity ng boot, sa size, mas malaki. When you say muscle car, kailangan yung ma-flex mo talaga. Yung height mas mataas, yung lapad, yung haba niya. Pero para sa akin yung height, mas okay sa akin yung mas mababa. Yung na-drive natin dyan, umabot po ako kaswabe ng 200 kilometers per hour. Tinry ko lang naman, pero napaka-demonic talaga netong sasakyan na to. Kumbaga kailangan dumaan ka muna sa ibang sports car before mo kunin to. Sad to say, yung sasakyan na pinahiram sa atin ng kaswabe natin ngayon, na disgrasya to, pero at least okay pa rin ang pinaka-owner. Hindi ko na lang syempre i-mention, na i-share ko lang mga kaswabe. Yung review is yung kulay green na 2020 Dodge Challenger Hellcat Red Eye Philippines. Meron rin tayong Scat Pack Dodge Charger RT Scat Pack. This one has mga around 485 horsepower. Pero ang maganda rito, ang nice dito kaswabe, if you wanna ride a muscle car at the same time with very spacious para sa mga pasahero mo, walang problema. Pag meron kang anak, meron kang mga extra things, medyo concerned ka pagdating sa mga gamit, ito ang perfect, and it has a very, very good performance. Isa sa pinakamagandang feature nga pala ng Dodge Charger is yung sa rear taillights niya, yung connected talaga, yung full length, na akala mo vehicle ng mga alien datingan niya. Talagang alien, no? Nakikita mo nga pala rito yung 1968 Dodge Charger, which is galing ito kay Angie Medking. By Classic Speed nga pala, and this one is for sale lang, nasa around 9.2 million. Tinest drive ko, medyo natatakot lang ako ng konti kasi syempre may edad na yung Dodge Charger. Yung mga ganyan, kailangan talagang iniingatan yan. Konting bugbog lang, kailangan i-check mo talaga. Syempre, yung mga magkikip nito, yung mga enthusiast na talaga, this is not for everyday car talaga kaswabe, na available na sa R33, pero hindi ko alam kung available pa ito up until now kasi syempre ibang araw na to, ilang buwan na yung nakalipas nito eh. So feel ko ako po si Vin Diesel. May Dodge Charger Hellcat rin tayo, yung kanina Scat Pack, 707 horses. Kasi ang Hellcat Red Eye naman, nasa 797 horsepower yan. Pero ang galing, no? Even though kahit heavy tong sasakyan na to, tama, kayang-kaya ka pa rin paratingin ito from point A to point B. Bibihira pa lang ang naka-Dodge Charger. Kaya if I were you, if you wanna get this, diba, simulan natin ang lahi ng Dodge Charger. So join ka sa grupo natin. I-type mo ang Rico Suave Mustang dahil ito na ang bahay ng muscle car sa ating channel. Dati hindi ko naman gusto ang Mustang, pero syempre dahil nasa channel to, ito ang nagpa-boom talaga ng channel. Meron kaming kinuha na orange Mustang nung last year, dumami yung views nung pandemic. Then nag-over the backhood kami para lang mabili namin yung Mustang na orange na 2.3 EcoBoost. Maraming salamat Sir J. Barrias. Pag interesado kayo sa Ford Global City, contact J. Barrias and please mention kung ano ang pangalan natin. That one has nasa 310 horses. Alam mo, up until now, yung EcoBoost nalilito ako, or 285 horsepower yun. That one is very cheap lang, 2,858,000 pesos. Kasi ang 2.3 na Camaro or 2.0 pala na Camaro is 3,298,000. Ang Mustang naman has a bigger family dito sa Philippines, which is very recognizable naman, and marami kang rito makakausap when it comes sa mga mods, when it comes sa mga maintenance. Sobrang laki ng family. Yung MEP, tama, nandyan. Yung CCM sa grupo rin namin. Yan yung mga pwede mo makasama. And syempre, sino ba naman ang hindi nakakilala sa Mustang na super dami na nangyari ng mga ng mga storya niyan, di ba? It's very iconic sa lahat ng mga muscle cars, and as of today, it's the top one selling na muscle car, and kabilang rin as a sports car na naging worldwide hit talaga. Uulitin ko, sila ang hindi naging
absent. So naglabasan dyan yung iba-ibang klase ng mga variant ng Mustang, which is, i-recite natin ngayon. Isa-isahin natin ang mabilis. You have EcoBoost, kulay white na to. Pag gusto mong base na Mustang, get this. Meron tayong naging GT convertible, yung kulay black. So pag trip mo naman na mas maala friendship ka at nakikita ka sa loob, go get this one. 2021 Ford Mustang Shelby GT 500. This one has 760 horses. Pinaka-poisonous na Mustang ever. Pag kailangan mo yan, meron tayo niyan. Good price. Yung 50th anniversary ni Coco Martin, meron din tayo. Please watch that. Eleanor. Madaling araw na kasi, kaya nag-accent tayo mga kaswabe. Hit sa movie ng Gone in 60 Seconds with Nicolas Cage. Ayan ang ginamit niya na Hero Mustang by the time. Bukod sa meron tayo kalinang 1966 na Dodge Charger, this one naman is 1967. Tapos meron din tayong mga classic na Mustang from 1964 up until 1970. Ipa-flash natin yan. Nais ko naman pakilala sa'yo kaswabe, the 1969 Camaro SS. Ayan o. Look at that. Look at this hood styling. Di ba? Angas oh. Ford Shelby Super Snake, meron din tayo. I think 5 months pala ako nagvo-vlog nung kinuna natin to. I'm happy na magkaroon ka ng idea kung ano yung para sa'yo, kung ano man yung mas magugustuhan mo. Depende kasi, when it comes sa usapan ng top speed sa low variant, Camaro po ang panalo. Sa Mustang naman, of course, bigger family and most reliable naman. Ang Dodge naman, maaasahan mo siya sa bigger cabin, pang manly at medyo mas classic na itsura, yung DNA before, up until now, ayun pa rin. So, we have different perspective. Kaya ako nagkamaro kaswabe kasi konti pa lang and very rare. Usapang Transformers, I love Bumblebee, kaya siguro yun yung naging choice ko. Pag nakita ka ng value rito, hit mo yung notification bell and lagi ka mag-follow dito sa channel natin kasi ang totoong ginagawa natin dito, nagre-review tayo. Ngayon lang tayo nagkaroon ng topic na to. Sana nakatulong siya sa pagpili mo kung ano man muscle car ang gusto mo. Maraming salamat. God bless everyone. My name is Rico Suabe. I'll see you soon sa next ride natin. And please pakiabangan ang next upload natin na German automobile. Very special yan. So this one is a gunmetal foil which is, maraming na-amaze dito, cost 40,000 pesos.